Disclaimer, ang kwentong inyong maririnig ay base sa isang tunay na karanasan na ibinahagi sa atin ng mismong nakasaksi. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng babala at paalala sa mga nananatiling lihim na nilalang sa ating lipunan. Mag-ingat at maging mapanuri sapagkat hindi natin alam kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang nagkukubli ng mapanganib na lihim. Hindi inakala ni Liza na isang umagang tahimik ay magbabago ang takbo ng kanyang buhay sa isang simpleng tawag ng asawa niyang si Jomar. Love, pupunta si Mama dito sa atin. Dito muna siya titira ng matagal. Mula sa pagkakahawak niya sa tasa ng kape, biglang nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi ba't matagal na nilang usap-usapan sa barangay na ang kanyang biyenan ay may kakaibang reputasyon sa kanilang probinsya. May mga kwentong ikinukwento sa kanya ang mga matatanda, mga bulong na ang ina ni Jomar ay pinaghihinala ang aswang. Pero dahil walang sapat na ebidensya at sa kagustuhang igalang ang kanyang asawa, pilit niyang ikinubli ang kanyang kaba. Siguro naman, tsismis lang yon. Wala pa namang napatunayan, bulong ni Liza sa kanyang sarili. Subalit may bahagi sa kanyang isipan ang hindi mapakali. Sa tagal ng kanilang pagsasama ni Jomar, halos bihira nitong ikwento ang tungkol sa kanyang ina. Parang laging iniiwasan ang mga tanong ni Liza. Ngunit ngayon, tila walang pagpipilian, titira sa kanila ang kanyang biyenan, at hindi nila alam kung hanggang kailan. Kinahapunan, dumating si Jomar galing trabaho. Tahimik ito, tila ba may inaalala rin. Hindi na rin napigilan ni Liza ang magtanong. Love, sigurado ka ba dyan kay Mama? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Napabuntong hininga si Jomar at tumingin sa kanya ng seryoso. Alam ko ang iniisip mo, Liza. Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan si Mama. Wala na siyang ibang matutuluyan. Matanda na siya. Hindi naman totoo yung mga chismis na yon. Bagamat pilit niyang nilulunok ang pag-aalinlangan, ramdam pa rin ni Liza ang mabigat na pangamba sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero tila may bumubulong sa kanya na ang paparating nilang bisita ay magdadala ng matinding pagbabago. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang araw ng paglipat ng kanyang biyenan. Madaling araw pa lang, gising na si Liza upang maghanda ng almusal. Ngunit habang nagluluto, bigla siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanilang kusina, kahit sarado ang mga bintana. Para bang may malamig na presensyang dumaan sa kanyang likuran. Pagbukas ng pinto, dumating si Jomar kasama ang isang matandang babaeng nakaitim. Mapungay ang mga mata nito at tila ba nagmamasid sa paligid. Ang mga labi nito ay nanunuyo, ngunit may tila ngiting bahagya sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Liza ang mapatingin sa mga kuko ng matanda, mahahaba ito, at tila ba matatalas. Love, si Mama. Mama, si Liza po, mahinang pakilala ni Jomar. Ngumiti ang matanda kay Liza, ngunit hindi yon ngiting nakapagpapagaan ng loob. Sa halip, parang may laman ang tingin nito, parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Magandang umaga, Liza, malamig na bati ng matanda. Magmula noong araw na yon, nagsimula nang mapansin ni Liza ang mga maliliit na kakaibang pangyayari. Sa mga unang gabi, mapapansin niyang laging gising ang biyenan tuwing 12:00 ng hating gabi. Madalas itong nakaupo sa terasa, nakatanaw sa kadiliman ng labas. Minsan, habang natutulog si Liza, bigla siyang magigising na parang may mabigat na mata ang nakatitig sa kanya. Paglingon niya, makikita niyang si biyenan pala ang nakasilip sa pintuan ng kanilang kwarto, nakatingin sa kanilang mag-ina na parang nagmamasid. At dito nagsimulang manumbalik ang lahat ng kwentong dati niyang binabaliwala. Magdadalawang linggo pa lamang simula nang tumira ang biyenan ni Liza sa kanilang bahay, ngunit tila ba ang bawat araw ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam sa loob ng tahanan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang simpleng init ng araw na pumapasok sa kanilang sala ay tila ba nilalamon ng malamig na presensya ng matanda. Sa umaga, magiliw si biyenan. Palaging nakangiti, palaging magalang magsalita. Ngunit sa mga sandaling hindi ito nakatingin, nahuhuli ni Liza ang mga titig nitong para bang may malalim na iniisip. Isang uri ng tingin na hindi niya alam kung may galit o may pagnanasa, hindi sa material na bagay, kundi tila ba may inaabangan. Madalas niyang madatnan ang biyenan sa hardin, hindi upang magtanim, kundi tila ba nagkukukay sa lupa. Kapag tinatanong niya kung anong ginagawa nito, simple lamang ang sagot ng matanda, nag-aalaga lang ako ng halaman, iha.
Ngunit sa gabi, mapapansin ni Liza na wala namang bagong tanim sa bakuran. Isang gabi, habang inaayos niya ang higaan ng anak niyang si Baby Ella, bigla siyang nakarinig ng mahihinang yapak sa labas ng bintana. Hindi pangkaraniwan ang tunog, tila ba may kuko na kumakaluskos sa kahoy. Sa kanyang kaba, dahan-dahan siyang sumilip sa bintana, ngunit wala siyang nakita kundi ang madilim na bakuran. Paglingon niya, nabigla siya nang makitang nakatayo sa may pintuan ang kanyang biyenan. Nagigising ka rin pala sa mga ingay, Liza, malamig na tanong nito. Hindi malaman ni Liza kung bakit tila ba ibang tao ang kausap niya tuwing hating gabi. Hindi ito ang parehong matandang nagkukunwaring masayahin tuwing umaga. Ang mga mata nito sa gabi ay tila ba itim na itim, at ang mga ngiti tila bang may tinatagong lihim. Kinabukasan, nang magwawalis si Liza sa bakuran, napansin niyang may mga patak ng dugo sa kanilang likod bahay. Sinundan niya ito, at natagpuan niya ang pusa ng kapitbahay na patay sa ilalim ng punong mangga. Tuyot ang katawan ng hayop at tila ba piniga ang lahat ng dugo nito. Pinilit niyang magtanong sa biyenan kung may narinig ba itong kakaiba kagabi, ngunit simpleng sagot lang ang nakuha niya, marami talagang mababangis na hayop dito sa probinsya, Liza. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang hinala, hindi ito gawa ng ordinaryong hayop. Maging ang kanyang katawan ay tila ba naapektuhan na rin. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding panghihina tuwing madaling araw. Ang dating mabigat niyang katawan pagkatapos magtrabaho sa bahay ay tila bang pinipiga pa ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Parang may bumubusbos sa kanyang lakas habang siya ay natutulog. Minsang ginising siya ng iyak ni Baby Ella, at sa kanyang pagmamadaling puntahan ito sa kwarto, napansin niyang bukas ang bintana, gayong mahigpit niya iyong isinara bago matulog. Ang mas ikinagulat niya ay ang presensyang nakatayo sa may gilid ng crib, ang kanyang biyenan, hawak-hawak ang isang maliit na sisidlan ng itim na likido. Naglalagay lang ako ng pampatanggal ng lamok, mahina nitong sabi, ngunit ramdam ni Liza ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sa mga sumunod na araw, naging mas matindi ang mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing magigising siya sa 10 oras ng gabi, parang palaging may nararamdaman siyang malamig na ihip ng hangin, kahit sarado ang lahat ng pinto't bintana. Ang kanilang mga kutsara at tinidor sa kusina, minsan ay makikitang nakabaliktad, pormado na parang mga krus na binaliktad. Kahit si Jomar, bagamat pilit iniiwasang maniwala, ay nagsimula na ring mapansin ang kakaibang kilos ng kanyang ina. Minsang umuwi ito ng gabi, nadatnan niyang nakaupo sa madilim na sala ang kanyang ina, nakatingala sa kisam na parang may inaabangan. Ma? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Jomar. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, tumayo lamang ito at dahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto. Sa mga gabing iyon, nagsimulang mabuo ang desisyon ni Liza. Hindi siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangang malaman niya ang totoo. Ano ba ang tunay na pagkatao ng kanyang biyenan? At bakit parang sila ang pinupuntiryang biktima nito? At dito magsisimula ang kanyang lihim na pag-imbestiga, upang alamin kung totoo ang matagal ng pinaghihinalaan ng mga tao. Hindi na mapakali si Liza. Sa bawat gabi ng mga kaluskos sa bubong, sa bawat gabing ramdam niya ang malamig na presensyang dumadaloy sa kanilang bahay, tumitindi ang kanyang pagdududa. Ngunit paano niya mapatutunayan kung totoo ang kanyang kutob? Alam niyang hindi siya basta-basta papaniwalaan ng asawa niyang si Jomar. Kailangan niyang humanap ng mga taong makapagsasalaysay ng totoo tungkol sa kanyang biyenan. Isang umaga, nagpasya siyang magtungo sa tindahan ni Aling Rosa, ang pinakamatanda sa kanilang barangay. Kilalang marami itong nalalaman sa mga tsismis at kababalaghan sa lugar. Dahil matagal nang naninirahan si Aling Rosa doon, umaasa si Liza na mayroon itong impormasyon tungkol sa biyenan niya. Pagdating niya sa tindahan, agad siyang sinalubong ng matandang tila ba kanina pa siya hinihintay. Iha, ikaw pala. Narinig ko na dumating na ang nanay ng asawa mo. Kumusta, ha? May halong pagbibigay diin ang tono nito. Nanlamig ang likod ni Liza. Aling Rosa, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Totoo po ba yung mga kwento tungkol kay Mama Felisa? Napatingin si Aling Rosa sa paligid. Nang masigurong walang ibang tao, dahan-dahan siyang lumapit kay Liza. Hindi mo dapat ibulalas yan ng malakas, iha. Pero dahil ikaw ay may karapatan ng malaman. Hindi tsismis ang lahat ng yon. Ikinuwento ni Aling Rosa ang matagal nang itinatagong lihim ng baryo kung saan dating nakatira si Felisa, ang biyenan ni Liza.
Ayon kay Aling Rosa, may mga buntis na biglaang nawawala sa kanilang lugar noon. Ang mga natagpuang katawan ay halos butot balat, tuyot at wala ng dugo. Ang karaniwang palusot ng mga opisyal ay inatake ng mababangis na hayop sa bundok. Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay alam ang totoo. Si Felisa, iha, matagal nang pinaghihinalaan. Noong kabataan niya, laging may mga batang nawawala sa kanilang lugar. Palagi siyang lumalabas tuwing gabi at lagi siyang tahimik. Pero hindi sapat ang tsismis para siya ay usigin. Hanggang sa isang gabi, may naglakas loob na sundan siya. Nagpatuloy ang matanda. Ang lalaking sumunod kay Felisa noon ay natagpuang wala ng buhay kinabukasan, nakanganga, walang mata, at tila bang may dinukot mula sa kanyang loob. Mula noon, walang nangahas na banggitin pa ang pangalan ni Felisa. Hanggang sa unti-unti itong nawala sa baryo at hindi na nakita pang muli. Nung nalaman kong lumipat siya dito sa inyo, nagdasal na lang ako, iha. Kasi hindi niya ginagalaw ang mga tao kung alam niyang binabantayan siya. Pero kung magkamali ang isang tao sa paglapit sa kanya, hindi na yon makikita pang muli. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Liza. Hindi na pala simpleng chismis ang kanyang naririnig. Totoo ang mga alingawngaw. Nasa bahay niya ngayon ang isang nilalang na pinaghihinalaang aswang at hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, nasalubong niya si Mang Cardo, isang kilalang magtataho sa lugar. Napatingin ito sa kanya ng matalim. Iha, nakikita kita tuwing umaga. Pero ngayong alam kong si Felisa ang kasama mo sa bahay, mag-ingat ka. Hindi basta-basta ang mga aswang sa lahi nila. Hindi sila kagaya ng ibang basta sumusunggab. Matatalino sila. Magpapanggap muna silang inosente hanggang sa makuha nila ang pinakamahinang miyembro ng pamilya. Halos mamuo ang luha sa mata ni Liza. Mahina ang kanyang anak, si Baby Ella. At kung totoo ang lahat ng ito, siya ang posibleng target ng kanyang biyenan. Pagdating niya sa bahay, isang kakaibang eksena ang bumungad kay Liza. Nakatayo sa gitna ng sala si Felisa, nakapikit, at tila ba may sinasambit na mga katagang hindi niya maintindihan. Sa paligid ng matanda ay may mga basag na itlog, asin, at mga dahong hindi niya pamilyar. Ano pong ginagawa ninyo, Mama Felisa? Nanginginig na tanong ni Liza. Ngumiti si Felisa, ngunit sa ngiting iyon, nakita ni Liza ang isang anyong hindi pangkaraniwan. Nagdarasal lang ako, iha. Para sa kaligtasan ng pamilya natin. Pero sa loob-loob ni Liza, alam niyang hindi ito ordinaryong dasal. Isang ritual itong hindi niya maipaliwanag at tila ba may pinipiling sakripisyo. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Liza. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga salitang binitawan ni Aling Rosa at Mang Cardo. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Hindi siya maaaring tumahimik na lamang. Ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib. Mula nang makausap ni Liza sina Aling Rosa at Mang Cardo, mas lalong tumindi ang kanyang pag-ingat. Hindi na siya gaanong nakakatulog. Tuwing gabi, halos hindi niya inaalis ang tingin kay Baby Ella na mahimbing na natutulog sa kanyang crib. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabantay, may mga gabing nararamdaman niyang tila ba hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, bigla niyang narinig ang mahihinang yapak sa bubungan. Hindi ito parang mga yapak ng pusa. Mabigat. Mabagal. At may halong matinis na kaluskos ng tila ba matatalas na kuko na dumadausdos sa yero. Napatingin siya sa orasan. 12:00 ng hating gabi. Kinabahan siya at dahan-dahang tinapik si Jomar. Love, may naririnig ka ba? Pabulong niyang tanong. Ngunit hindi gumalaw si Jomar. Parang natutulog itong mahimbing, ngunit may kakaiba sa anyo nito, parang baon sa malalim na hipnotismo. Niyugyug niya ito ngunit hindi ito nagising. Napilitan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang aninong nakadungaw mula sa bubong. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit ang mahahaba nitong mga daliri na may matutulis na kuko ay malinaw niyang nasilayan habang gumagapang ito sa kisam. Parang nanigas ang kanyang katawan. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang bumalik sa crib ni Ella. Sa pagkakatitig niya sa anak, napansin niyang umiiyak ito ng mahina, tila ba may nararamdamang panganib. Kinabukasan, nagsimulang maniwala si Jomar sa mga sinasabi ni Liza. Pagsilip nito sa bubungan, nakita niya ang mga gasgas na tila ginawa ng matatalas na kuko. Love, baka naman pusa lang yan, pilit niyang dahilan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya rin ang takot.
Hindi ito normal. Doon na nila napagdesisyonan ni Liza na maglagay ng asin sa paligid ng bahay. Ayon sa mga kwento, ito raw ang isa sa mga pangunahing panangga sa mga aswang. Naglagay din sila ng bawang sa mga bintana at pintuan. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi pa rin natapos ang mga kababalaghan. Kinagabihan, muling bumalik ang yapak sa bubungan. Ngunit ngayon, may kasamang mababang pag-ungol. Parang may nilalang na gutom sa labas ng kanilang bahay. Pinilit ni Liza ang lakas ng loob at lumapit muli sa bintana. Ngunit bago pa niya mahawi ang kurtina, biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Nakatayo doon ang kanyang biyenan. Liza, naririnig mo ba sila? Mahina ngunit malamig ang tinig nito. Hindi malaman ni Liza kung ano ang isasagot. Sino po, Mama Felisa? Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng laman. Ang mga kaibigan kong dumadalaw tuwing gabi. Huwag kang mag-alala, hindi nila kayo gagalawin kung alam mong rumespeto. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo pang lumala ang mga pangyayari. Minsan, bigla na lang niyang matatagpo ang bukas ang crib ni Ella, kahit ilang beses na niyang siniguro ang pagkakalok nito. Minsan din, makikita niyang may mga kakaibang bakas ng paa sa kanilang sala, hindi ito pa ang parang sa tao, kundi pa ang parang sa ibon na malalaki at matutulis. Ang mga alagang manok sa likod bahay, isa-isa ring naglaho. Wala ni isa mang balahibo ang natira, at tila ba hinigop ang lahat ng dugo ng mga ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Liza. Dali-dali siyang naghanap ng isang matandang albularyo na kilala sa kabilang baryo. Sinamahan siya ni Aling Rosa upang makausap ito. Doon niya nakilala si Mang Isko, isang matandang albularyo na tila ba matagal nang naghihintay sa kanya. Matagal ko nang alam na darating ka, iha. Hindi ka naligtas sa bahay niyo. Ang biyenan mong si Felisa hindi basta-basta aswang. Isa siyang matatandang tagapagsanib. Kaya niyang utusan ang iba pang aswang na umatake sa inyo. Nanlumo si Liza. Ngunit bago siya makapagtanong, dinukot ni Mang Isko ang isang maliit na botelyang may lamang langis. Ito ang gagamitin mo para mabisto ang tunay niyang anyo. Ngunit mag-ingat ka dahil sa oras na mailantad mo siya ikaw na ang susunod niyang puntirya. Sa kanyang pag-uwi, dala-dala ni Liza ang langis, ang buntot pagi, at isang lubid na may tali ng itim na buhok. Ramdam niyang malapit nang sumabog ang katotohanan. At sa susunod na gabi, maghihintay siya sa pagkakataong iyon. Hindi na alam ni Liza kung paano niya napapasan ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat gabing dumaraan ay parang pakikipaglaban sa isang aninong alam niyang unti-unting lumalapit sa kanyang anak. Sa bawat yapak sa bubungan, sa bawat malamig na ihip ng hangin sa kanilang silid, ramdam ni Liza ang panganib. Si Jomar, bagamat nagsisimula ng maniwala, ay tila ba natatakot ding harapin ang katotohanan. Laging tahimik, laging iwas sa mga tanong. Pero si Liza, bilang ina, ay hindi pwedeng manatiling tahimik. Isang madaling araw, habang nagpapadede si Baby Ella, napansin ni Liza ang tila panghihina ng kanyang anak. Hindi normal ang kulay ng balat nito, pumaputla at parang natatanggalan ng sigla. Hindi niya maintindihan kung bakit. Malakas naman ang kain ng bata, pero bakit parang may unti-unting sumisipsip sa lakas nito? Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Naroon ang biyenan niyang si Felisa, may dalang maliit na tasa na may lamang tila kulay abo na tubig. Iha, ipainom mo ito kay Ella. Pampalakas ng katawan. Galing yan sa mga halamang alaga ko, mahinahon nitong alok. Napakunot ang noo ni Liza. Sa dami ng kanyang narinig mula kina Aling Rosa at Mang Isko, alam niyang hindi basta-basta ang ibinibigay na ito sa kanila. Ayaw niyang tanggapin, ngunit ramdam niya ang presensyang parang pilit siyang inuuto. Salamat po, Mama, pero may gamot na po ang doktor para kay Ella, magalang ngunit matigas ang tono ni Liza. Napatingin ng matalim si Felisa, pero ngumiti rin agad. Kung ano man ang mas makakabuti para sa anak mo, iha. Ngunit sa kanyang likuran, ramdam ni Liza ang tila paggapang ng lamig sa kanyang gulugod. Tila bang isang babala. Kinahaponan, sinimulan ni Liza ang lihim na pagbabantay. Nilagyan niya ng asin ang paligid ng crib ni Baby Ella, at inilagay sa ilalim ng kutson ang buntot pagi na ibinigay ni Mang Isko. Itinago niya rin ang langis sa kanyang bulsa, handang gamitin sa oras na lumitaw ang pagkakataon. Ngunit hindi siya handa sa matutuklasan niya kinagabihan. Bandang 1:00 ng madaling araw, biglang nagising si Liza sa iyak ni Ella. Pagdilat niya, nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto.
Hindi niya maalala kung kailan niya ito nabuksan. Mabilis siyang lumapit sa crib at nakita niyang wala na ang asin sa paligid nito, tila bang sinadya itong alisin. Napalingon siya at nakita ang biyenan niyang si Felisa, nakaupo sa gilid ng crib, hawak ang kamay ni Ella habang may sinasambit na mga salitang hindi niya maintindihan. Ang mga mata ng matanda ay nakapikit at tila ba nasa kalagitnaan ng isang ritual. Mama Felisa! Ano pong ginagawa ninyo? Halos pasigaw na tanong ni Liza. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata nitong bumungad kay Liza ay hindi na ang mga matang nakasanayan niya, pula ito, tila nagliliyab sa ilalim ng dilim. Pinoprotektahan ko lang siya, Liza, mahina ngunit malamig ang sagot nito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon totoo. Ramdam niya ang panghihina ni Ella, ramdam niyang may unti-unting kinukuha mula sa kanyang anak. Dito na nagpasya si Liza na gamitin ang langis na bigay ni Mang Isko. Mabilis niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa at binudburan ang sahig kung saan nakatayo ang kanyang biyenan. Sa isang iglap nagbago ang anyo ni Felisa. Ang dating matandang kuba ay biglang tumuwid ang likod. Ang kanyang balat ay tila lumutong at pumutok, lumabas ang mahahabang kuko, at ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na tila mga pangil ng hayop. Naghumiyaw ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang tunay na anyo ng kanyang biyenan, isang aswang na matagal nang nagkukubli sa balat ng isang mabait na matanda. Hindi mo ako mapipigilan, Liza. Matagal ko nang inaantay ang batang ito, sigaw ni Felisa habang pilit lumalapit sa crib, ngunit tila ba pinipigilan ng asin at buntot pagi ang kanyang bawat hakbang. Nagmamadaling lumapit si Jomar, na noon ay nagising na sa kabuluhan. Ngunit bago siya makalapit, sumigaw si Liza, huwag kang lalapit. Si Mama, hindi siya tao. Halos manlumo si Jomar sa kanyang nasaksihan. Dito lamang niya tuluyang nakita ang katotohanang matagal na niyang pinipilit itanggi. Sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang ina ay isang nilalang na handang kunin ang buhay ng sariling apo. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Kahit anong pilit nilang pigilan, ramdam nilang hindi basta-basta bibitaw si Felisa. At sa sandaling iyon, alam ni Liza na kailangan na nilang gumawa ng mas matinding hakbang upang tuluyang mapaalis ang biyenan niyang aswang. Halos hindi na makahinga si Liza sa kaba. Sa mismong harapan niya, nakatayo ang biyenan niyang si Felisa, hindi na bilang isang ordinaryong matanda, kundi bilang isang nilalang na pilit itinatago ang tunay nitong anyo. Nangilabot si Liza sa nakikita niyang mga matutulis na kuko, pulang mga mata, at mga ngiting tila gutom na gutom sa sariwang dugo. Ngunit sa kabila ng galit at gigil ng kanyang biyenan, tila ba hindi ito makalapit sa crib ni Baby Ella. Ang asin na ikinalat niya sa paligid, ang buntot pagi, at ang langis na binudbod niya sa sahig ay nagsilbing panangga. Nag-aalimpuyong nagwawala si Felisa, ngunit hindi niya magawang tumawid sa mga harang. Hindi niyo ako mapipigilan ng habang buhay, sigaw ni Felisa habang dumadaing na parang isang hayop na sugatan. Biglang humawak si Liza sa braso ni Jomar. Love, kailangan na nating bumalik kay Mang Isko. Hindi sapat tong mga pananggalang natin. Hindi siya titigil, lalo na't alam na niyang nadiskubre natin ang sikreto niya. Madaling araw, dala-dala ang takot at pangamba, nagtungo sina Liza at Jomar kay Mang Isko. Sa kanilang pagdating, tila ba inaasahan na ng matandang albularyo ang kanilang pagdating. Hindi pa man sila nakapagsasalita, nagsimula na itong maghanda ng mga kagamitan sa kanyang altar, asin, langis, mga dahon ng saging, at isang espesyal na tali na may buhol-buhol na buhok ng itim na kabayo. Sinabi ko na sayo, iha. Hindi simpleng aswang ang kaharap ninyo. Si Felisa ay isang tagapagsanib, isang klase ng aswang na marunong magtago sa balat ng tao. Kaya niyang utusan ang mga aswang sa paligid. Pero ang pinakamapanganib sa lahat, kapag sinimulan niyang isumpa ang isang pamilya, hindi basta-basta natatapos ang kanyang paghahabol. Nanlumo si Liza sa narinig. Mang Isko, ano pong dapat naming gawin? Hindi na po namin siya kayang pigilan. Sumasama na rin ang pakiramdam ng anak ko. Isa lang ang paraan para mapalaya si Felisa sa inyong pamilya, sagot ni Mang Isko habang nilalagay ang buntot pagi sa ibabaw ng altar. Kailangan niyong ibalik ang sumpa sa kanya. Pero hindi ito madali. Kakailanganin niyo ng matinding tapang. Kailangan niyong labanan ang kanyang paningin. Dahil sa oras na magtagpo ang mga mata ninyo sa gitna ng ritual, maaaring kayo ang mahulog sa kanyang panggagayuma. Ipinakita ni Mang Isko ang isang garapon ng itim na langis. Ayon sa kanya, ito ang gagamitin upang mabasag ang taglay na anino ni Felisa.
Ngunit may isang kondisyon, dapat si Liza mismo ang magtapon ng langis sa ulo ng kanyang biyenan. Hindi ito maaaring gawin ng ibang tao, sapagkat ang kaluluwa ng kanilang anak ang siyang iniiwang marka ng aswang. Sa oras na matalsikan mo siya ng langis na ito, masusunog ang kanyang balat at hindi na siya makakapagbalat kayo. Ngunit sa huling pagkakataon, susubukan niyang ipasok ang kanyang sumpa sa isa sa inyo. Kailangan mong maging matatag, iha. Dahil ang laban na ito, hindi lang basta para kay Ella, kundi para sa buong pamilya niyo. Tumango si Liza, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya pwedeng umatras. Hindi siya papayag na habang buhay silang mabubuhay sa takot. Bilang huling babala, nagbigay si Mang Isko ng isang panyo na may balot ng dahon ng saging at tinahi ng buhok ng kalabaw. Ayon sa kanya, ito ang magsisilbing proteksyon ni Baby Ella habang isinasagawa ang ritual. Itali mo ito sa bewang ng anak mo. Hanggat suot niya ito, hindi siya mapapasukan ng anino. Pero iha, tatandaan mo sa oras na matalo mo si Felisa, hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ang mga nilalang na tulad niya, marunong silang maghintay. Maghihiganti iyan, pero kailangan niyong manatiling buo at matapang. Sa pagkakataong ito, kayo ang dapat magtagumpay. Sa pagbabalik ni Liza at Jomar sa kanilang bahay, ramdam nilang ang hangin ay mas mabigat, parang may nag-aabang. Ngunit hindi na sila kagaya ng dati. Buo na ang kanilang desisyon. Haharapin nila ang nilalang na bumabalot sa kanilang tahanan. Ang susunod na gabi ang magiging huling sagupaan. Gabing-gabi na ngunit hindi pa rin makatulog sina Liza at Jomar. Tahimik ang paligid pero ramdam nila ang tensyon sa hangin, para bang isang bagyong hindi mo naririnig pero alam mong paparating. Hawak ni Liza ang maliit na bote ng itim na langis mula kay Mang Isko. Sa kanyang bulsa, nakatago ang panyo na may balot ng dahon ng saging na inihabilin upang itali sa bewang ni Baby Ella. Bago sila matulog, maingat na niligpit ni Liza ang crib ni Ella at inilagay ito sa gitna ng kanilang kwarto. Inilagay nila ang asin sa paligid, pati na rin ang mga buntot pagi. Lahat ng pwedeng gawin para sa proteksyon, ginawa na nila. Ngunit alam ni Liza, hindi ito sapat. Ang totoo, ito na ang huling gabi. Kailangang tapusin na ito. 12:00 ng gabi. Nagsimula na namang kumaluskos ang bubungan. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang yapak ang narinig nila. Tila ba may mga kasama si Felisa, mga aninong hindi nila makita pero ramdam ang presensya. Napatingin si Liza kay Jomar, kapwa sila nanatili sa kanilang pwesto. Hawak ni Liza ang langis, habang si Jomar naman ay may hawak na bulok, bagamat alam nilang hindi ordinaryong sandata ang makakatapos sa laban na ito. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto nila. Nakatayo sa may pintuan si Felisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagkukunwaring mahinang matanda. Ang anyo nitong nilalang ay lantad, mahaba ang mga kuko, ang balat ay kulay abo na parang nabubulok, at ang mga matang pula ay naglalagablab sa galit. Napakasama ng ginawa ninyong pagtatakwil sa akin, malamig ngunit matalim ang tinig ni Felisa. Binigyan ko kayo ng pagkakataong makiisa sa akin. Pero pinili ninyong kalabanin ako. Lalong humigpit ang hawak ni Liza sa bote ng langis. Hindi ko hahayaang kunin mo ang anak ko, Mama Felisa. Umiti si Felisa, isang ngiting puno ng pangungutya. Dahan-dahan itong lumapit sa crib ni Ella. Ngunit sa bawat hakbang nito, kitang-kita ni Liza na tila hirap na hirap itong makatawid sa mga pananggalang na inilatag nila. Subalit isang maling galaw lamang, maaaring malusutan sila ng aswang, dito na napagtanto ni Liza na iyon na ang tamang oras. Humugot siya ng malalim na hininga, pinawi ang kaba, at sa isang iglap, mabilis niyang nilapitan si Felisa at binuhusan ito ng langis sa ulo. Isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa buong bahay. Sa bawat patak ng langis na dumampi sa balat ni Felisa, tila ito binabanlian. Ang balat nito ay nagsimulang mamaltos, bumuka, at unti-unting naglalaglagan ang mga piraso ng balat na nagkukubli sa tunay nitong anyo. Sa ilalim ng balat, lumantad ang isang halimaw, hindi na matanda, kundi isang matangkad, payat na nilalang na may mahahabang pakpak at matutulis na ngipin. Ang buong katawan ni Felisa ay parang nagliliyab, hindi sa apoy kundi sa pagkatunaw ng kanyang balat. Pilit itong lumapit kay Liza, ngunit tila babawat hakbang nito ay binabalot ng bigat, para bang hinihila ito ng sarili nitong sumpa. Wala kayong karapatang itakwil ako. Bahagi kayo ng dugo ko, sigaw ni Felisa habang pilit sumasampa sa crib ni Ella. Ngunit dito na lumapit si Jomar, hawak ang buntot pagi, at mariing isinampal ito sa likod ng kanyang ina.
Sa isang iglap, nagmistulang abo ang ilang bahagi ng katawan ni Felisa, nagsimulang malusaw na parang niluluto sa sarili nitong sumpa. Hindi maipinta ang sakit sa mukha ni Felisa. Ngunit kahit nasa bingit ng pagkatalo, pilit pa rin itong isinumpa sina Liza at Jomar. Babalikan ko kayo. Sa ibang anyo, sa ibang panahon pero maniningil ako, ang huling tinig ni Felisa bago tuluyang bumagsak ang katawan nito sa sahig, nang hihina, unti-unting nagiging abo. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit ang bigat ng hangin, ang pangamba sa mga susunod na araw, ay hindi agad naglaho. Magkahalong galit, takot, at pangungulila ang naramdaman ni Jomar habang pinagmamasdan ang abo ng kanyang sariling ina. Niyakap ni Liza si Jomar. Tapos na, love. Tapos na siya. Pero hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Ramdam nilang kahit natalo nila ang aswang, ang banta ng kanyang sumpa ay maaaring bumalik sa mga susunod pang taon. Ngunit sa oras na yon, buwang kanilang loob, handa silang harapin ang anumang darating. 2.